But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, but saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of generations and renewal of the Spirit. So sa Tagalog, ngunit ng mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo, hindi lang sa ating mga gawa ng ating mga katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng panghusga sa muling kapakanan ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ito po yung verse natin for today. Regeneration, tinatawag na rebirth. Yung Espiritu Santo, ang dulot nito sa atin is kapanganakang muli. Bakit kailangan magkaroon muli ng kapanganakan? We are actually dead in our sins, but kailangan natin ng regeneration. Ibig sabihin, patay tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po totoo na tayo ang lumapit sa at naghanap sa ating Diyos. Siya, ang totoo yan, ang ating Diyos ang naghanap sa atin. Ang Diyos ang pumili sa atin, ang Diyos ang nagligtas sa atin. We are not followers of God. We are followers of the pattern of this world. May mga bad spirit na ayaw yung mga bad spirit na namumuhay sa pagkatao natin na ayaw magpasakop sa Diyos. Ang totoo, tayo ay humihiwalay tayo ay namumuhay sa gusto ng ating laman. Sumusunod tayo sa mga init ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa kinamumuhian ng ating Panginoong Diyos. Yung Espiritu Santo makes us rebirth. Patay na kailangan buhayin muli. Kaya sinabing rebirth, para yung puso natin maghanap muli sa Diyos. Para ma-realize natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Ang Espiritu Santo nagsasabi sa atin na magsisi tayo at lumapit tayo sa Diyos. The Spirit regenerate us to rebirth. Kaya tinawag na rebirth. And God the Father and the Spirit through Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And sabi nga dun sa John 3:6, nung nag-uusap si Jesus Christ as sa Nicodemus, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Nicodemus said to him, "How can I make made born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of the water of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born to the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, but be born again. The wind blows where it wishes, and here it sounds, but you do not know when it comes from or where it goes. So it is whenever one is born in the Spirit." So Jesus, ipinaalam niya kay Nicodemus na we must reborn again. We have to reborn again para ang Diyos ay maghari sa buhay natin, magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. We must be born in the Spirit. Patay ka sa kasalanan, pero binuhay ka ng Santong Espiritu at nag-response ka sa ating Panginoon Diyos. So, nagsisi ka sa mga kasalanan, namabalik ka sa Diyos. The Spirit makes us the children of God. And I want to share, so,
na bilang habit natin or application natin sa life natin, preach the gospel faithfully. Kasi ito yung bubuhay sa atin. Ito yung magbibigay ng spirit sa buhay natin at magbibigay ng tamang direction sa atin. Pray for our loved ones and friends na ipanalangin natin na maging bahagi sila, mailapit natin sila sa Panginoong Diyos, and let us pursue leading of the Holy Spirit, na hayaan natin yung Santong Espiritu ang mag-lead sa atin sa buhay natin para sa ating kaligtasan. So, I want to share this simple prayer. Heavenly Father, I acknowledge that you were spiritually dead in our sins. We were spiritually dead in our sins. I praise you because you made us alive in Christ. Thank you for the Holy Spirit for regenerates us through rebirth, applying the resurrections of Christ to our life. I commit to preaching the gospel faithfully. Empower me to be the speaker of the truth and love. I pray for my loved ones and friends, asking that you can open their hearts to receive the good news of salvation. May your Spirit work mightily in their lives, transform them and drawing them closer to Jesus Christ. And I pray, Amen.